Matapos na ho na madakip itong si Madriaga at makulong dyan nga po sa Annex 2 ng BGMP MMDJ, ay madalas na daw ho na pagkikita yung sundalong kanin. Oo, dyan sa Annex 2. At ang matindi, dahil siguro sa konsiderasyon, di umano, ay pinapayagan nitong si Sabiñano na magkaroon ng closed door meeting itong si Madriaga at saka yung sundalong kanin. Yun! Bantayan ho natin maigi atin pong ang mga pangyayari ho na ito, mga kaabante. Mukhang meron tayong Bicoy II. Yung Bicoy kasi pangalan ng tao, pero kung tatanungin, para itong Picoy. Yung Picoy ay isang uri ng ibon na walang ginawa kundi dumaldal ng dumaldal at sinasabi lang nito kung anong itinuturo sa kanya. Yun. Oo, alam naman ninyo, basta sinabing Bicoy, ito ay yung isang tuta, at mouthpiece at the same time. Ang tawag dito, tagatahol ng isang sundalong kanin. Diba? Abante Pilipinas. Alas 5:04 na ho ng umaga. Nako. Oo. Mukhang meron tayong Bicoy II. O the third. Or the fourth or whatever it is. Oo, alam naman ninyo, basta sinabing Bicoy, ito ay yung isang, ang tawag dito, isang nabuko at isang, alam na ninyong tuta, at mouthpiece at the same time nung isang sundalong kanin. Di ba ga? Oo, at mukhang mauulit ho ito sa katauhan ng isang convicted na kidnap for ransom leader na walang iba kundi si Ramil Madriaga. Oo, nahaharap daw ho sa mababang kapulungan para magsilbing resource person kaugnay ho dito sa isinampang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero konting background lang. Sino ba itong si Ramil Madriaga na ito? Ito hong si Ramil Madriaga, mga kaabante, isa hong kilala at talaga naman hong notorious or talamak na kidnap for ransom leader ng isang grupo na Madriaga Group. Madriaga Kidnap for Ransom Group, kung inyong naalaala. At itong si Madriaga, noong July 12, 2023, ay naaresto matapos po nilang kidnapin ang magpinsang Chinese. At nakulong ho itong mga ito. Convicted. Doon sa kasong isinampa laban sa kanya. Dahil nga ho sa pagkidnap at paghingi ng ransom mula dito sa dalawang Chinese Chinese national. Yan. Ay magpinsan ho ito, kung di ako nagkakamali, hindi ko na nakuha yung buong detalye. At ang masakit, ito hong grupo ng Madriaga Group, ito yung kapag hindi ka ho nagbigay ng ransom o kaya ay nadidelay ang pagbibigay mo ng ransom, unti-unti kang padadalhan ng pira-pirasong bahagi ng inyong mahal sa buhay na kinidnap. Halimbawa, isang daliri. Tabi ho sa mga nag-aalmusal at humihigop ng mainit at masarap na kape, yan ho ang style nitong Madriaga Group na ito. At nung sila ho'y mahuli noong July 12, 2023, sila ho ay, at itong si Ramil Madriaga ay nakulong doon ho sa BGMP Metro Manila, yung MMDJ. District Jail, yan. Metro Manila District Jail Annex 2. Kung saan, yan ho'y sa Bagong Diwa, Taguig, kung saan ay ang namamanihala po ng mga panahon na yon ay itong si Warden Jose Marie Sabiñano. Noong mga time na yun ang siya ho ay nahuli hanggang early or mid-2025. Ayan hong si Sabiñano. Ngayon, nung siya ho ay malagay dyan, ay magandang naging papel nitong si Madriaga. At siya ho ay naging supremo
doon po sa Annex 2 ng BGMP Metro Manila District Jail. Oo, ino-operate ng Bureau of Jail Management and Penology. At si Madriaga ay nabigyan ng VIP treatment sapagkat ito ho'y sakitin. Oo, sakitin. Plus, meron siyempre monetary consideration. Kaya naman ho, ilan sa mga di umano ay natatanggap na donasyon nitong si Warden Sabiniano by that time. Una na, edi yung pagpapaayos ng ilang mga bakery equipment niya. At pagkakaroon di umano ng isang wellness spa sa loob mismo ng kulungan as permitted by Sabiniano. Ay siyempre, ang kapalit ho nito ay salasalaping pera. Ay, hindi ko alam kung gaano karami, kaya salasalaping pera na lang. Hindi natin alam kung gaano karami yun. At eto pa ang maganda, so ito hong si Madriaga, allegedly, ay pinapayagan din po siyang gumamit ng cellphone sa loob ng kanyang selda gamit ang wifi ng BJMP. Can you imagine that? Ganun ho ka kalakas itong si Madriaga dyan po sa loob na yan. Kaya lang ho, bakit naging Bikoy Part 2 or Part 3 or Part 4 or Part 5 or whatever it is, kung pang ilang Bikoy na ito? Bakit siya ay binabansagang Bikoy, sumunod na Bikoy, na isa hong ang tawag dito, tagatahol ng isang sundalong kanin? Di ba? Ito ho ang istorya paano ha. Ayon sa ilang mga report, na di umano, makalipas po ang ilang buwan matapos na ho na madakip itong si Madriaga at makulong dyan nga po sa Annex 2 ng BGMP MMDJ, madalas na daw ho na pagkikikita yung sundalong kanin. Oo, dyan sa Annex 2. At ang matindi, dahil siguro sa konsiderasyon, di umano, ay pinapayagan nitong si Sabiniano na magkaroon ng closed door meeting itong si Madriaga at saka yung sundalong kanin. Yon. Kaya ngayon ay parang ang tinitingnan ngayon ng ilan ay mukhang ito ay magiging isang usapin ng Bikoy the Second. Yung Bikoy kasi pangalan ng tao, pero kung ako tatanungin, para itong Pikoy. Yung Pikoy ay isang uri ng ibon na walang ginawa kundi dumaldal at sinasabi lang nito kung anong itinuturo sa kanya. Yon. Pwede din itong, hindi mo naman pwedeng tawaging mayna kasi yung mayna, yung talking mayna, ay bagamat itim ang kulay nitong ibon na ito, ay mas nababagay yung pangalan nito ay sa babae. Kaya lang lalaki. Kaya ang tawag natin ay Pikoy. Isang uri ng ibon na kung anong ituro mo ay siyang sasabihin nito. Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Kaya asahan ho natin siyempre. At kagaya ng mga napapansin ng marami, wala pa hong ebidensya na hawak itong House Committee on Justice kaugnay nitong isinampang kaso laban ho kay Vice President Sara Duterte. Sinasabi lang ho natin ito bilang update sapagkat ala naman hong ibang pinag-uusapan sa mababang kapulungan kundi yung issue ni Sara Duterte. Yun ang kanilang minamadali. Pero yung issue ng ekonomiya, yung issue ng kinabukasan ng mga manggagawa na unti-unti na hong nalulunod sa utang at dahil sa krisis na ito, hindi ho na pag-uusapan yan. At kung pag-usapan man, itinatanggi o tinatalikuran ng mga magagaling na mga head of ang tawag dito, departments na siyang may kinalaman sa usaping ito. Di ba ga? Kaya pinag-uusapan at nababanggit ho natin ito. Kaya bantayan ho nating maigi ang atin pong ang mga pangyayari ho na ito, mga kaabante. Dahil kaawa-awa na tayo, mga Pilipino. Ala namang ginagawa itong ating mga congressman. Oo, na katapos-tapusan
itong gobyerno na ito, katapos-tapusan, ay ang pinagdiskitahan ay yung mga taong banas na dahil sa init ng panahon. Kaya napipilitang maghubad ng damit. Abante Pilipinas. Mantakin mo. May pakalat-kalat na nakahubad, hindi pinapansin. O kung hindi, depende sa lugar eh. Depende sa lugar. Pero yung isang mama na nagtatrabaho, naghahalo ng semento, naghubad dahil mainit sa harap ng kanilang bahay, tinikitan. That's what we call the blind obedience. Abante Pilipinas. Yan. Yun lang naman, ano ha? Yun lang naman. Anyway,